Kasi po, ang pangongolekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Ha? Anong pinagsasabi mo, madam? Paano nyo babayaran ang mga sweldo ng mga government employees? Ma'am, okay ka lang ba? Because it's so ridiculous for you to mention na papaano nyo babayaran ang mga sweldo ng mga government employees merong mga budget ang kada ahensya ng gobyerno, from Office of the President to OVP to Office of different agencies, GOCCs to Office of the Senators, Congressman to provincial offices to municipality hanggang sa barangays. Di ba may mga budget yan? Tama. So meaning, cover ng national budget ang mga sahod niyan. From president to vice president to cabinet members to senators to representatives to governors to mayors to barangay captains hanggang sa tanod. Lahat yan covered ng national budget yearly. So anong pinagsasabi mo, Madam Kimbo? Niloloko mo ba kami sa mga palusot mo? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, pinakita ko po sa inyo ang privilege speech ni VP Sara at binulgar niya nga po doon ang totoong rason ng panggigipit sa kanyang proposed budget ng OVP. At lahat nga po ng mga ginagawa ng mga buwaboys laban sa kanya ay may kinalaman sa pinaplano nilang impeachment. Well, dapat sigurong pag-isipan nilang mabuti ang hakbang na yan kasi yan ang move na kung saan ang after effects ay siguradong people power tree. So please, by all means, you guys are free to try. Yun lang ang masasabi ko sa inyo mga ugok. So bago po tayo magsimula, shoutout po muna syempre sa lahat ng mga ka-DDS natin dyan. Especially po kay Idol Attorney Darwin Cañete. Dahil kung wala po siya, di ko matatapos ang very informative na video na to mga idol. Dahil sa last video ko po about sa interpolation ni Madam Herrera D kay Kimbo, kitang kita naman po na si Kimbo ay hindi lang gisado kundi tostado pa. Kitang kita naman po sa highlights ng start ng video ko na yon kung paano ginisa ni Representative Herrera D si Representative Kimbo. Di ba napaka eye-opener po ng topic na ito about earmark revenues, di ba? Ang tanong, bakit news blackout ang pangyayaring ito? Bakit? Ilang araw na po itong nangyari pero ba't di ko ata nakikita ang paksa na ito sa mga balita? Dahil ba alam nyong inevitable na ma-divulge ang information about earmark revenues kung ano siya? Tara mga idol, panoorin po natin kung ano ang earmark revenues para kay Representative Kimbo. Let's go. Madam Speaker, sa pagkakaintindi, can you define earmark revenues through you, Madam Speaker? Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated activities, benefits, or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. Nung pong nag-interpolate tayo, sinabi po sa akin that the cash isn't available because the cash is being used. Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmark revenues ng national government wherever it pleases? Yun ang practice po ng natin. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Madam Speaker, if I may be allowed, parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it,
it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress earmarks a certain portion, inokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government. Wait. So meaning to say, ginagalaw talaga ng mga buwaboys na to ang mga earmark revenues at ginagamit kung saan-saan? Maliwanag pong sinabi sa statement ni Kimbo di ba? So meaning, very vulnerable pala ang earmark revenues for corruption. Kasi po, ang pangongolekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Ha? Anong pinagsasabi mo, madam? Paano nyo babayaran ang mga sweldo ng mga government employees? Ma'am, okay ka lang ba? Because it's so ridiculous for you to mention na papaano nyo babayaran ang mga sweldo ng mga government employees merong mga budget ang kada ahensya ng gobyerno, from Office of the President to OVP to Office of different agencies, GOCCs to Office of the Senators, Congressman to provincial offices to municipality hanggang sa barangays. Di ba may mga budget yan? Tama. So meaning, cover ng national budget ang mga sahod niyan. From president to vice president to cabinet members to senators to representatives to governors to mayors to barangay captains hanggang sa tanod. Lahat yan covered ng national budget yearly. So anong pinagsasabi mo, Madam Kimbo? Nilaloko mo ba kami sa mga palusot mo? Grabe. Napaka-corrupt talaga ng mga to. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Wow. So meaning hindi lang pala yung mga sobrang pondo sa approval ng General Appropriations Act ang ninanakaw ng mga buwaboys. Pati pala ang mga pondo sa earmark revenues. Yun po kung ang pagbabasihan ko ay ang mga sinabi ni Madam Kimbo. Kaya naman pala sobrang mamahal ng mga gamit ng taong to, no? Siguro galing yan sa earmark revenue, no? Aminin. Madam Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmark revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, the legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis mula umpisa. Asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing? Kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. So meaning, illegal pala ang explanations and practices na mga pumipitik humihiram ng pera to use to other things or projects sa earmark revenues. Gaya ng sinabi ni Madam Kimbo. Tama. Diba? Kasi magmumukhang open vault of cash ang earmark revenues na kung saan pwedeng kumuha-kuha ng pondo ang mga opisyal ng gobyerno na may access dito. So again, very very vulnerable pala sa corruption ang earmark revenues na to. So yan po ang nakikita kong rason kaya news blackout ang pangyayari ito.